Magandang araw sa ating lahat. Andito po tayong muli sa Filipino Channel upang magbigay na naman ng isang makabuluhang diskusyon, lektura, panayam para sa mga kaguruan natin sa Pilipino. Hindi lang sa Pilipino kundi sa iba't ibang subject, asignatura na gumagamit ng wikang Pilipino bilang tulay sa pagkatuto. Ako po muli ang inyong tagapagtalakay, si Edwin Remo Mabilin, Supervisor sa Programang Edukasyon, Profesor sa Wika at Panitikan, Sosyopolitika at Agham. Ngayon po, sa ngalan ng Pambansang Samahan sa Advokasyon ng Wikang Pilipino at ng Rotary Club International Maynilad Seafront, nandito po ako upang bahaginan kayo ng isa na namang pambihirang kaalaman na magagamit ng ating mga guro sa kakaibang panahon na tayo ngayon ay tinatawag nating new normal. Ano nga ba yung new normal? Malaking pagbabago, hindi lamang sa buhay ng bawat isa dito sa Pilipinas, sa buong mundo. Manapay, kaming mga nasa sektor ng edukasyon ay nagsusumikap upang makibahagi sa tinatawag nating new normal sa pagsulong ng ating bansa. Sabi nga natin, the show must go on. At bilang sundalo ng karunungan, andito po ako upang magbahagi ng libreng panayam para sa inyong lahat. Nawa ay magamit natin ito sa pagtuturo sa ating mga kabataang magiging pag-asa ng bayan. Sabi nga ni Rizal, sa kamay ng mga kabataan, nakasalalay ang kinabukasan ng bayan. Kaya ngayon, ang aking nakatakdang talakayin o ibahagi sa inyo ay ang pamamaraan kung papaano aktual na lilikha ng module bilang pangunahing kagamitan pampagkatuto sa Pilipino na maaari ring para sa anumang asignatura. Ang layunin kong ito ay upang makatulong sa ating mga guro mula sa elementarya hanggang tersarya. Kasi sabi nga natin, new normal. Kasi marami dapat gawin ang sektor ng edukasyon. Hindi kinakailangang mahinto ang karunungan ng tao dahil patuloy, anuman ang maging panahon, anuman ang maging sitwasyon, dapat ang tao ay patuloy din sa paglinang ng karunungan at patuloy na pagpapayabong ng kanyang natutuhan. Kaya bilang panimula, bago ako magtalakay, ay mayroon muna akong nais ibigay na ilang bahagi na paglilinaw sa mga salita kaugnay sa pagtalakay natin sa aktual na paglikha ng module bilang pangunahing kagamitang pampagkatuto sa iba't ibang modality. Okay. Ang una, gusto kong bigyang paliwanag ang mga salita na iniuugnay sa kasalukuyang panahon sa paggawa ng module, tulad ng tinatawag nating modality sa pagkatuto. Pag sinabi nating modality sa pagkatuto, yun yung mga iba't ibang paraan, iba't ibang platform, iba't ibang sitwasyon kung papaano ihahatid ang edukasyon sa kabataan. Mula elementarya, sekundarya, hanggang tersarya, hanggang doktorado pa nga eh. Sabi nga ng Pangulo natin, kung walang edukasyon, ay wala tayong mararating. Kung hindi tayo magtutuloy, wala munang gagraduate ng doktor o inhinhero. Kaya dapat umisip ang sektor ng edukasyon ng paraan. Umisip tayo ng paraan kung papaano natin maihahatid ang karunungan. Kaya nga sabi natin, modality. Ang dami nag-iisip ng modality. Ano nga ba ito? Ito yung modal na pagtuturo, pagkatuto sa iba't ibang pamamaraan. Sabi nga namin sa DepEd, meron kami tinatawag na online learning. Pangalawa, may tinatawag kaming offline learning. At yung isa, blended. Pag sinabi natin online, yung ating gagawing pagtuturo ay gagamitan ng mga teknolohiya. Gagamitan ng computer. Doon matututo si bata. Magkakaroon siya ng hands-on activity, katulad nga ng paggamit ng module sa pamamagitan ng module na yan na ginawang online. Katulad halimbawa, nakakarinig na kayo ng PowerPoint presentation ng voice over, yun ang kasalukuyang ginagawa ng mga guro ngayon. At mamaya, isa yun sa bibigyan nating pahapiyaw. Isa yun sa bibigyan nating kung paano gagawin ito. Okay? Ano naman ang kasunod na yun ang tinatawag nating offline o online learning, kung saan ang bata nanonood
gamit ang computer, gamit ang cellphone, gamit ang anumang pahatigkawat. Nanunood siya, may module, may link. Di ba marami tayong tinatawag, may DepEd Common, meron na dyan yung LRLMDS ng DepEd, meron dyan mga link na pwedeng gamitin ng mga bata. Katunayan, pag manunood ng mga kwento, magbabasa ng mga aralin, i-click lang yung link. Yun ang isang halimbawa ng online. Ang offline naman, harapang pagtuturo. Kaya yung online, tinatawag natin non-face-to-face. Kasi hindi mo nakikita ang guro. Teacher lang. Ang mag-aral ay nakikipag-usap gamit ang computer. Gamit yung ginawang module ng teacher sa online. Samantalang pag sinabi natin face-to-face, dito na papasok yung harapang pagtuturo ng guro at mag-aral na gumagamit din ng module. Ngayon, pag sinabi natin blended, pwedeng online, pwedeng offline, depende sa sitwasyon na ibibigay sa pagkatuto. Kaya dapat yung gagawin nating module, naka-prepare sa online, naka-prepare din sa offline. Yan. Ang virtual naman, pag sinabi nating virtual na pagtuturo at pagkatuto, gumagamit ito ng iba't ibang platform, gumagamit ito ng modernang teknolohiya, katulad halimbawa ng computer, mga gadget, mga internet, iba't ibang kasangkapang pang-teknolohiya na naghahatid ng karunungan. Okay, kaya number 1 na nga din ang internet, computer, at iba pa. Okay, ang ikatlo kong gustong bigyang pansin ay ang tahasang pagkatuto. Ang tahasang pagkatuto, nung hindi pa man dumarating ang pandemya na tinatawag natin, ginagawa na po ito ng mga teacher sa elementary, pataas na nga, nasa high school na. Ginawa na namin ito sa ELAG, ginawa na namin ito sa primaries, kung saan ang tahasang pagtuturo, kagaya ng discussion ko noon, sabi nga ni teacher, gagawin muna ni teacher direct teaching, explicit teaching. Gagawin muna ni teacher, ipamodelo muna ni teacher ang kasanayan sa bata. Pag nakita na ni bata kung paano ginagawa ito, saka aakayin ni teacher ang mga bata. Sila na ngayon ang gagawa, teacher at bata. Kaya nga kanina, I do. Si teacher nagmo-model, nanonood si bata. Pag sinabing we do, nagmo-model si teacher habang kasama si bata. Tinuturuan, magkasama na sila. And then pag sinabing we do, nakita na ni teacher na yung bata ay natuto na. Kaya gagawa na si bata sa patnubay ni teacher. Mangyayari din po ba yun sa online? Oo, kaya nga nanonood si bata, tapos nagpapakitang modelo si teacher, mamaya dun sa online, mayroong instruction na gagawa sa online si teacher, pinanunood, habang si bata naman ay gumagawa ng sarili niya. Kaya nga ang dapat module natin gagawin, may mga activity. Tapos pagdating naman natin doon sa you do, si bata na, makikita din natin mamaya doon sa module na gagawin natin kung paano natin pakikilusin si bata batay doon sa kanyang natutuhan. Yun po yung tahasang pagkatuto. Huwag po tayo malilito, ha? Sabi natin, direct teaching, explicit teaching, tahasang pagtuturo o tahasang pagkatuto. Ito ay I do, si teacher, we do, kasama ni teacher ang bata, and you do, si bata naman. Di ba sabi nga natin, paglilipat ng natutuhan, dun papasok yung you do. Next, pag sinabi naman natin komunikatibong pagkatuto, ito yung kinakailangang malinang sa bata sa larangan ng kasanayan, sa 5 makrong kasanayan. Yung tinatawag nating pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat, at panunood. Komunikatibo yan. Dapat ang bata nakakapagsalita. Batay sa ibinibigay na stimulus, batay sa ibinibigay ng guro. Kaya dapat kung online or offline man yan, sa module, dapat ang bata may interaction sa kanyang pinanunood. Dapat ang bata sumasagot. Kaya dapat ang module na gagawin natin, either online or offline, dapat nakakagawa ng paraan ng bata. Hands-on activity, digital. Kaya dapat
ang gagawin natin, preferably, kinakailangang batay sa kahandaan ng bata. Kaya sa komunikatibong pamamaraan, nagsasalita ang bata habang siya'y natututo, lumalawak ang kanyang karanasan. Lumalawak ang kanyang natatanggap na kaalaman. Yan ang tinatawag natin komunikatibo. Nagsasalita ang bata. At dire-diretso siya. Habang natutuso siya, nagtatransform naman yung iba niyang kaalaman. Kaya nag-i-integrate na yung iba niyang kaalaman sa pamamagitan ng komunikatibo. Sabi nga natin, ang kaalaman ay dalawa. Yung isa ay critical. Pag sinabi mong critical, yung iyong natututuhan ay nai-apply mo sa aktual na buhay na dapat ganyan din yung module. Pag sinabi nating konkreto, yung inyong natututuhan ay nai-apply mo hindi lamang sa Pilipino. Kung halimbawa natuto ka ng wika, hindi lang dapat wika, linguistika ang natutuhan mo. Dapat gagamitin mo ang wika kung paano ka mangangatuwiran, kung paano ka mag-resolve ng isang problema, kung paano ka magbibigay ng magandang argumentasyon. Kaya pag natututo po yung batang magsalita, at tayong mga teacher, huwag po muna natin i-correct ang bata kahit face-to-face ito. Pabayaan po muna natin siya. Sabi nga natin sa Suggestopedia, pag ang bata kasi napahiya na, nawawala na yung kanyang interest na magsalita. Nagme-mental block siya. Ngayon, sa komunikatibo, sa teoryang komunikatibo, hinahayaan muna ang batang magpahayag ng kanyang natututuhan. Huwag muna natin i-correct. Ngayon, pag naipagpahayag na niya, magbabatin niya siguro. Saka natin bibigyan ng koreksyon ang kanyang sinalita. At tandaan po natin, tayo kasi ay multilingual. Baka yung bata ay hindi naman naiintindihan yung sinasabi sa Tagalog. Kaya ang kanyang salita ay Bisaya. Kaya nakapagpahayag siya sa kanyang Bisayang pagsasalita. Kung saan na siya natututo. Sabi nga natin, meron tayong MTB, meron tayong bridge program, meron tayong paggamit ng unang wika sa pagkatuto. Kasama po yun sa komunikatibong pagkatuto. Kaya kung ang module na gagawin mo, ang gagamit ay taga Bicol, dapat ang iyong medium na gagamitin ay dalawa. Unang wika o ang Pilipinong nauunawaan ng lahat. Standardisadong wika. Kaya dapat po alam natin yan. Ano pa? Essential na kasanayan. Pag sinabi po natin essential na kasanayan, yun yung mga competency na ilalagay sa module. Katulad ngayon, ngayon ay normal. Ang pagtuturo po ngayon dahil sa sitwasyon na nagaganap dahil sa pandemya, ay pinili lamang ang kasanayan dapat ituro sa mga bata sa DepEd. Pinili lang yung essential kung ano ba ang pakinabang na kasanayang dapat ituro. Yung pinakamakabuluhang kasanayan. Yung pinakamahalagang kasanayan. Kaya kung tayo gagawa ng module, dapat ang ilalagay natin layunin at paksa sa module ay yung talagang kapakipakinabang sa mga bata. Kasi sabi nga natin, ang module ay lundayan, ang module ay gabay sa pagkatuto, ang module ay napakalaking bahagi ng nagagawa sa pagkatuto ng bata at pagtuturo ng guro. Kaya dapat alam natin yung mga essential na kasanayan. Okay, di ba? Sa Pilipino, ilan ang pinanggagalingan ng essential na kasanayan sa Pilipino? Sa wika, meron tayong 5. 5 makro kasanayan na sabihin natin, yung sabi natin dito kanina, pakikinig, pagsasalita, pagbabasa, at pagsulat, at panunood. Diyan po kinukuha, diyan hinihimay-himay, diyan pinalalawig ang essential na kasanayan sa pagtuturo ng Pilipino. Kaya nga, noong 2015, noong 2016, pinag-aralan namin ang curriculum sa Pilipino. Bakit ba merong mga hindi natututong bumasa? Bakit ba may mga hindi nalililang na masyado ang pagsulat? O bakit ba may mga bata na hindi masyadong nakakapagsalita o ng matuwid na Pilipino gamit sa pakikipagtalastasan? Kasi hindi naituturong mabuti
ang mga kasanayan. Nahihirapang ituro ang mga kasanayan na napalagay sa kurikulum. Kaya naman, nagkameron kami ng pagtukoy. Alin ang mga kasanayan na hindi agad na ituturo o nahihirapang ituro ang mga guro sa Pilipino. Kaya nga lumabas sa pambansang seminar, sa pambansang workshop ng mga supervisor sa Pilipino, lumabas ang mga kasanayang hindi agad na ituturo, nahihirapang ituro. Unang-una dito ay ang kasanayang panlingwistika. Kasi yung iba, hindi alam kung ano ang kasanayang panlingwistika. Baka pag sinabi natin, paggamit ng bahagi ng pananalita, hindi po lingwistika yon. Yung paggamit ng pang-uri, ng pandiwa, ng pangalan, yun po ay bagamat nagagamit para mabuo ang pakikipagtalastasang panlingwistika, pero ang tawag po doon, gramatika. Kasi nag-uugnay-ugnay ng mga salita gamit ang bahagi ng pananalita, ang gramatika. Okay, kaya tinutukoy natin, pag sinabi natin kasanayang panlingwistika, ano-ano yung mga halimbawa, magbigay nga tayo ng halimbawa na parang malaman ng mga guro natin ngayon, ano ang malaking pagkakaiba ng kasanayang panlingwistika sa kawastuang panggramatika. Halimbawa po, pag ang ating pagbabatayan, wastong baybay. Pag sinabi po natin wastong baybay, wastong gamit, wastong panghihiram, ang tawag po doon, lingwistika. Wastong tumbasan, ang tawag po doon, lingwistika. O wastong pagbibigay kahulugan, lingwistika po yun. Samantalang po dito sa kabila, gramatika, paggamit ng bahagi ng pananalita. Halimbawa, pangalan, panguri, pandiwa, yung mga pangugnay. Yun ang gramatika. Halimbawa, gagamit tayo ng salita na hindi natin matukoy kung anong kahulugan. Gagamit tayo, manghihiram tayo ng salita. Halimbawa, spaghetti. Nagpupumilit siguro na i-transfer sa Pilipino ang spaghetti, ngayong wala naman tayong translation ng spaghetti. Hindi talaga natin may pipilit niya. Kaya nga sanabi, dapat ang guro alam ang panghiram, alam ang pagbabaybay, alam ang pagtutumbas. Katulad halimbawa ng salitang science sa agham. Ano yon? Tumbasan, baybay, o translation, o pagsasalin. Yun po ay tumbasan. Tinutumbasan mo lang yung salita, kaya huwag natin sasabihin, i-translate mo nga ito sa Pilipino ang science, sasabihin mo siyensya, sasabihin mo agham, hindi po yung translation. Yun po ay tumbas, tinutumbasan mo lang. Kailan po ito magiging pagsasalin? Pag ang salita ay ginamit mo sa pangungusap, ginamit mo sa parirala, yun po yung salin. Katulad halimbawa ng sabihin mo, ano ang translation ng electricity? Hindi po natin pwedeng i-translate ang electricity. Isasalin natin sa Pilipino ang electricity. Pag intelektualisadong Pilipino, electricity. Pag baybay Kastila, elektrisidad. Paggamit ng Pilipino at English sa pagpapahayag, pwedeng electricity. Yan po. Napakarami. Katulad halimbawa ng marami tayong mga salita na ginagamit. Hindi lahat ng salita ay pwede natin gamitin sa iba't ibang konteksto. Halimbawa, ang gamit mong punong lungsod, punong lalawigan, yun po yung isang punong lalawigan, gobernador. Punong lungsod, yun po yung tinatawag nating mayor. Pero kung kailan mo gagamitin ng alkalde, pag ang salita mo po mga ginagamit ay baybay Kastila. Alkalde, syudad, yun po. Kubiertos, lamesa, mga baybay Kastila. Kaya dapat alam mo din kung pakailan mo gagamitin ng salitang Manileño na may enye at salitang Manileño na y. Pag ang gamit po pong mga salita ay baybay Kastila, saka mo gagamitin ang enye na Manileño. Pero kung ang gamit mo ay baybay Pilipino at pamamahayag sa Pilipino, doon mo po gagamitin ang Manileño na y. Pagpaparami ng salita sa morpolohiya, yung paggamit ng mga nagsisipagtapos. Dapat po alam natin. Kasi pag sinabi natin mga, ano na po yun? Hindi tama po yun. Kasi nagsisipagtapos, plural na po yun. Katulad ng ginagawa natin, masusustansyang gulay. Marami na po yun eh. Pag sinabi mo,
mga masusustansyang gulay, kung grammar na po yun. Kaya sa susunod po natin mga pagtalakay, ang tatalakayan naman po natin ay kung paano ginagamit ang salita. Meron akong nakita, wastong gamit daw ng salita, ang tinatalakay ay gamit ng nang at gamit ng NANG. Gamit ng pag at ang gamit ng kung. Parang hindi po ganun ang wastong gamit. Kasi yung mga pag-ugnay lang ang tinutukoy mo eh. Pag sinabi natin wastong gamit ng salita, katulad ng subukin sa subukan, na natin makikita natin mamaya dito. Pag sinabi kasi natin subukin, na related mamaya sa module, subukin is to test. Tinetest mo muna. Okay? Sumusulat ka. Pag sinabi mo subukan with action, subukan na nga natin eh. Halimbawa, sa estilo ng subukin o pagsusubok. Ngayon natuto na yung bata, hindi na subukin. Ang gagamitin mo din ay subukan. Kasi ang skill natin, ang ating kasanayan is performance skill, action. Yan. Yung po pagkakaiba ng subukin sa subukan. Napakarami pong kahulugan na dapat nating malaman. Okay, pupunta po tayo sa pagbibigay kahulugan sa pagbabaybay ng mga salita, ganun din sa gamit. Okay? Doon po tayo sa gramatika. Pag sinabi natin gramatika, wastong paggamit ng bahagi ng pananalita. Kahit hindi ka magaling sa gramatika, pero ikaw naman ay mahusay sa linguistika, pwede kang magpahayag ng dire-diretso. Kaya tandaan po natin, hindi mabubuo ang gramatika kung walang linguistika. Hindi mo po pwedeng i-correct ang mga Bicolano, ang mga taga Hiligaynon o taga Ifugao, kung ang gramatika gagamitin mo ay gramatikang Tagalog. Kasi iba yung lengguwahe nila. Kaya dapat, ang pagbabatayan natin ay linguistika bago magkaroon ng gramatika. Kaya medyo magulo po ito pag hindi natin alam. Kaya pag gagamit tayo sa pagbuo ng module, gamitin po natin yung mas nauunawaan ng lahat at tingnan natin ang consistency, ang logical ng pagbibigay natin ng kahulugan sa bawat pangungusap o bawat pahayag na ating gagamitin. Yan. Ano pa? Number 9, sabi natin, maunawang pagbasa. Kaya bumababa po tayo, mga batang tinuturuan natin. Marunong nga silang magbasa pero hindi naman nauunawaan ang kanilang binabasa. Sabi nga ni Grayson, ang pagbasa ay mayroong step, may proseso. Dapat ang bata, unang-una, comprehend. Okay? May comprehension ang binabasa. May reaksyon. May assimilasyon. Okay? Dapat, mayroon ka muna comprehension. Then, pag na-comprehend na yung bata, dapat may reaksyon yung bata. Pag hindi nagre-react, hindi ito natututo. Dahil pag natuto ang bata, magre-react yan, at pag nag-react yan, isasama na niya sa kanyang karunungan. Kaya dapat, ang pagkatuto ng bata ay transform. Nagtatransform. Kasi ang bata may dati ng kaalaman eh. Na niyang ginagamit sa pag-unawa. Okay? Sa pag-unawa niya. Kaya dapat, pag nagtuturo si teacher, komprehensibong pagbasa. Hindi pag nakita mo si bata na nakakabasa ng malakas, yung pala nare-recognize lamang niya yung mga letter o na-memorize lang niya kung anong letter. Pero pag itinanong mo, hindi niya alam kung anong ibig sabihin. Walang comprehension. Pagbasa ng malakas, pwede bumasa ng malakas. Kaya nga sabi natin, pag silent reading, mas maraming natututuhan. Kaya nga sa PhilIri, meron tayong tinatawag na frustrated reader. Meron tayong tinatawag ng non-reader. Talagang hindi siya nakakabasa, may problema. Yung frustrated reader naman, nakakabasa siya, pero pag itinanong mo ang kahulugan, ang mensahe ng kanyang binabasa, hindi niya naiintindihan. Okay? Yun ang tinatawag nating frustrated reader. Kaya dapat, pag nagbabasa ang bata, alam ni bata ang konteksto, ang ibig sabihin, ang ipinararating ng kanyang binabasa. Kaya sa pagtuturo ng pagbasa, dapat bigyan natin ng magandang diskarte, magandang paglalapat at paghahatid ang pagtuturo at pagkatuto sa pagbasa. Kasi, di ba, sa PISA, bumaba tayo, masyadong bumaba. Kasi
yung comprehension sa pagbasa, hindi natin nabigyan ng pagkakataon. Okay. Kaya yun po ang maunawang pagbasa. Dapat gawa natin ng paraan. Critical na pagsulat naman. Alam niyo po, bakit itong dalawa ay naging critical? Ang pagbasa at pagsulat. Yun po kasi ang talagang pinag-aaralan sa akademya. Bakit? Sa 5 makrong kasanayan, ang pakikinig, ang pagsasalita, likas po yan. Likas na sa bata. Sabi ka ni Chomsky, ang mga bata ay pinanganak na may kakayahang magsalita. Sabi din ni Skinner, ang bata ay nakakaunawa sa kanyang napapakinggan, kaya nagre-respond. Kaya po, ang bata ay natural sa kanya yan. Yan ay, gift sa kanila yan. Natural. Kaya dapat nililinang po na maigi ang pagbasa at pagsulat. Kasi kahit hindi bata, kahit sa tumanda, mabubuhay ang isang tao na marunong makinig at magsalita. Pero hindi siya aasenso kung hindi siya marunong magsulat o magbasa at magsulat. Yan po yun. Kaya, atin pong kinokomprehend ang pagbasa at pagsulat. Sabi nga natin, ang pakikinig at pagbasa ay receptive knowledge na kinakailangan natin sa pagsulat ng module. Dapat, ang bata, kung online, napakikinggan din yung sinasabi. Dapat nababasa din niya yung mga letter, yung mga numero, yung mga mensahe. Kasi nagpo-process. Ang tawag po dito ay receptive knowledge. Nakukuha natin. Okay? Nag-i-input po ng kaalaman. Kahit walang teacher, sa online, matututo yung bata kung marunong siyang magbasa. Okay? Ngayon, pag natuto ng bata, nakapag-input na siya kaalaman, anong mangyayari? Kasalukuyan para malaman ni teacher na natuto yung bata. Anong gagawin? Pasusulatin ang bata. Di ba magkuquiz tayo? Yan, nagkuquiz. Kasi, nagpo-produce na, napoproseso na yung natutuhan ng bata. Kahit hindi bata, kahit matanda. Kahit sa college. Walang makakapasa na hindi marunong magbasa. Dahil kung hindi ka nagbasa, wala kang matututuhan. Kaya yun. Kaya binibigyan kaalaman. Kaya itong pakikinig at saka pagbasa, receptive knowledge. Okay? Input knowledge. Samantalang, ang pagsasalita at ang pagsulat, productive knowledge. Output knowledge. Okay? Hindi ka rin makakapagsalita ng mahusay na pananalita kung hindi ka nagbasa. Bakit ba mayroong isang professor? Huwag na lang tayo lumayo. Bakit ba ako pwede ako mag-lecture 4 na araw? Naranasan ko na ito sa Palawan State University. Nakapag-lecture ako 4 na araw. Nag-lecture ako nung nagle-lecture ako ng LEP. 4 na araw, walang tigil. Sa Partido State University, 4 na araw, wala akong binabasa. Dahil sa aking pagbabasa, nag-register, ano man ang aking ituro, ano man ang aking lecture, kahit wala akong hawak, nangyayari yun. Kasi nagpo-produce ang aking knowledge. Meron na akong dating kaalaman na nakuha ko sa pagbasa. Yun ang dapat nating gawin sa mga bata, i-develop sa mga bata sa tulong ng module. Okay? Kasi kung ang bata equipped ng nalalaman, nagbasa siya, nagproseso siya, kahit saan mo dalhin yan, hindi mapapariwara. Sabi nga ni Goodman, the more you read, the more you learn. The one who leads, the one who leads. Okay? Ano sabi? Ang batang nagbabasa ay kadalasang nagiging leader. Tamo sa classroom, kung sino yung palapasa, pag nagkameron ng group activity, siya yung leader. Sa inuman ng mga tatay, kung sino yung maingay, ang pinagdidiskusyon na history, yung nagbasa ng kasaysayan. Yung may alam sa nagaganap ang politika. Kahit bata o matanda, pag nagbabasa tayo, dumarami ang ating kaalaman. Kaya, kung marami kang nabasa, makapagsusulat ka ngayon ng malalim, ng critical. O kaya ba't ba ako nakagawa ng maraming aklat na wala akong tinitingnan? Dahil sa nakaregister na sa isip ko ang aking mga nabasa. Dire-diretso yun. Bakit ba ako'y nakakagawa ng tula na obra maestra? Bakit ba nakakagawa ako ng mga pansabayang bigkas? Dahil yun sa aking mga binasa. Kaya dapat critical ang pagsulat dahil sa maunawang pagbasa. Okay po? Dapat alam ng bata yan na ibinibigay ni guro. Number 11,
kamalayan sa panitikang popular. Bakit napasama ang panitikang popular dito? Ito po yung makabagong anyo ng panitikan na kinagigiliwan ng mga bata ngayon. Napakarami. Katulad na lang po ng Facebook, panitikang popular yan. Katulad yung mga spoken poetry. Katulad yung mga gimmick na sinasabi natin. Yung mga hugot, panitikang popular yun. Ginagamitan kasi ng wika. Ginagamitan kasi ng komunikatibo. Tama mga bata, magugulat ka. Ang dami. May tinatawag natin palumpalo, lodi, ermat, huwerpa. Mayroon pa nakilala sa buong daigdig, hindi lang sa Pilipinas, na ating ginahangaan. Hindi lang sa kanyang pananalitang, you're me. O, di ba? Ang salitang you're me. Sabi niya, you're me. Ano sabi ng you're me? Ibig sabihin, mayor. Yun ang tinatawag na panitikang popular. Bukod pa siya sa artista siya, magandang lalaki pa, at napakagaling mamuno. Kaya idolo nating lahat. Hindi kakailan na idolo ko rin siya. Tawag nga namin dalawa. Pag nakikita ko, sir, sabi niya sa akin, oh, okay ba? Sasabihin ko naman sa kanya, sir, kayo po ang aking idolo. Kaya nung gumawa kami ng kauna-unahan sa Bayang Bigkas sa dambana ni Andres Bonifacio na siya ang nag-sponsor ng pa-contest nung August. Nakita yun sa buong mundo, naka-televise. Ang dami ni Yorming sinalita na magagandang salita na bumukadkad sa panitikang popular. Ang gaganda ng mga salita niya. Yun ang tinatawag na isang panitikang popular. Bakit? Kasi natututo tayo sa mga salitang ating nakukuha. Komunikatibo. Hindi lang yun. Hindi lang basta panitikang popular. Hindi lang basta comics. Hindi lang basta yung mga MTV. Hindi basta yung nasa YouTube. Napakarami. Kaya dapat ang bata, tinuturuan din kung paano makipag-ugnayan sa panitikang popular. Kasama din ang panitikang popular ang awitin, kasama ang tula, kasama mga dula, mga kwento, kasama rin yan, mga hugot lines, mga, yung ginagawa nating vlog, panitikan yun. Okay? Magkakaroon tayo ng discussion dyan sa mga susunod na pagtalakay. Ika-12, kamalayan sa pananaliksik at pag-aaral. Kasi, ang pananaliksik, hindi lang yung dating katulad na sinasabi natin, pag-graduate ka sa thesis, undergrad, sa doktoral, mananaliksik ka. Hindi. Pag sinabi kasi natin pananaliksik, pagtuklas ng bagong kaalaman na magagamit mo sa iyong pag-aaral at paparating na buhay. Kaya nga mayroon tayong estratehiya sa pag-aaral. Kaya ang bata nagsasaliksik din. Kasabihin mo, sir, ang problema naman sa mga bata, yung gadget, ang problema naman sa mahirap talaga yan kung hindi ka gagawa ng paraan. Okay? Kaya, dapat style mo yan. Ang bata, nakatutok lagi sa gadget. Diba? Gawa mo ng paraan kung paano ang bata ay matututong mag-aral gamit ang kanyang gadget. Halimbawa, yung estudyante ko dati, nung nasa college ako, nagtuturo ako. Hindi nakikinig sa akin, nakapokus sa gadget. Ang ginawa ko sa kanya, ano ba yung gadget mong yan? O sir, ay di kinuha ko yung kanyang kahinaan. Sabi ko sa kanya, o sige nga, gumawa ka nga ng Dota in Filipino, gamitin mo itong mga pang-uri, gamitin mo itong kwentong bayan, gamitin mo nga yun. Ay di, pag-uwi niya, ginagawa niya. Pagpasok niya sa eskwelahan, pinakita sa akin, nagulat ako, oh my God, ang galing pala ni bata, kinesthetic, kaya ang bata kanya-kanya. Kung saan si bata natututo, kung saan si bata may interes na mag-aral, subukan mo. Hindi na uso ngayon papagalitan natin, hindi na ngayon uso yung palalabasin natin pag walang assignment. Bilang guro, i-motivate natin. Kasama yun ang panitikan popular. Kasi nabubuhay tayo sa mundo ng informasyon nabubuhay tayo sa mundong virtual. Kaya dapat may kamalayan tayo sa lahat, katulad ng kamalayan sa pananaliksik. Kaya kung ang guro ay hindi nagsasaliksik ng mga bagong estratehiya sa pagtuturo, katulad ng gagawin natin ngayon, katulad ng mga webinar sa ngayon, katulad ng mga pagtuturo ng online, may iwanan tayo. Wala nang guro ngayon na hindi marunong mag-cellphone. Wala nang guro ngayon na hindi marunong mag-internet. Okay? Kaya dapat patuloy tayong makaagapay sa nagbabagong daigdig. Ngayon, punta tayo ngayon sa pangangailangan sa paglikha ng module. Unang-una natin pangangailangan, kahandaan at kamalayan ng guro at mag-aaral. Dapat,
ang gagawin mo module, depende sa pag-aalayan mo nito. Kung pang grade 1, dapat pang grade 1 ang estilo. Pang elementary, pang secondary, pang high school, pang college. Iba't ibang sitwasyon. Okay? Dapat, at prepare ka. Ano ba ang pangunahing purpose ng module? Supplemental ito. Ito yung nagdadala, tumutulong. Kung hindi mo matuturuan ng bata sa face-to-face, dapat pwede siyang matuto ng non-face-to-face online. Pagkatuto sa kanyang sariling pamamaraan gamit ang module. Kaya dapat ang bata handa. Dapat din ang bata marunong mag-internet. At dapat din ang bata nakaka-access sa mga makabagong kagamitan. Alam din kung paano gagamit ng link. Okay? Ang guro lalo na dapat 21st century ang guro. Dapat marunong din ang guro. Hindi na uso yung nakakadena tayo sa Manila paper na pagkatapos itatabi yung Manila paper. 10 taon mo nang ginagamit yung Manila paper, halos mapunit-punit na. Hindi na uso yun. Dapat medyo kaunting medyo kaunting pagtaas, teknolohiya, PowerPoint, iba't iba na kagamitan upang makasunod tayo. Kaya dapat ang guro marunong gumamit ng teknolohiya. Okay? Ikalawa, pamamaraan sa paghahatid. Ito yung tinatawag nating modality. Dapat nakahanda tayo. Tulad ngayon, may tinatawag tayong home base. Mayroong tinatawag tayong school base. Meron tayong tinatawag na community base. Dapat ang module mong gagawin ganyan. Pwedeng pang online, pwedeng pang offline, pwedeng community base. Halimbawa, yung papakita kong module ngayon ay kung paano ginawa o sinagawa o workshop natin ang module ng pang face-to-face. So, magagamit natin yan offline. Pero, ituturo din natin mamaya kung paano gagawa ng module na online. At, pang-community. Paano yung community? Base. Mamaya, tingnan natin kung paano mangyayari. Okay? Ikatlo, 21st siglong kasanayan. Ibig sabihin, 21st century skill. Dapat may nilalaman na ganon ang iyong gagawing module. Kasi ang module talagang kinakailangan updated. Kinakailangan makakaagaw ng atensyon sa mga bata. Hindi ito kinakailangan na boring. Hindi kinakailangan kauumayan ng bata. Kinakailangan humahamon sa kakayahan ng bata para tuloy-tuloy ang pagkatuto. Una, dapat meron tayong mapanuring pag-iisip. Ano yun? Critical thinking. Malalim na pag-iisip na magagamit ng kakayaang natututuhan ng bata sa iba't ibang pagkakataon sa totoong buhay na makukuha doon sa module. Kaya dapat naka-incorporate yun. Okay? Critical thinking. Pangalawa, pagkamalikhain. Creativity. Dapat ang bata pag gumagawa ng module, hindi lang nakakulong doon sa module. Hindi kahon. Dapat ang bata gagawa sa kanyang sarili sa instruction ng module, kahit online or offline. Alam mo, may sasabihin, gawin mo ito, ang magbubuo ng argumento, depende sa kakayahan ng bata na gumawa. Kanya-kanyang style ng paggawa, kaya malikhain kung paano sosolve ng bata ang ibinibigay sa module. Pangatlo, pagtutulungan. Ay sir, kung paano nanonood lang yung bata, paano magtutulungan, wala naman siyang kasama. Meron. Ang instruction sa module, collaboration. Lalo na't bata yan. Elementary, nanonood. Siyempre, sabi nga natin, parental guidance. Kasama pa rin yung nanay. Kasama pa rin yung nakatatanda sa kanya at nakaalalay. Ngayon, kung meron halimbawa instruction sa module, kakayahang pang-pag-iisip, isipin mo nga ang 28 letra sa alpabetong Pilipino at bigkasin mo sa harap ng iyong kapwa mag-aral kung nasa face-to-face ka. Pero kung non-face-to-face offline, mayroong slash sa iyong kasama sa bahay. Di tatawagin ni bata si nanay, si mami, "Mami, pakinggan mo ako ha." Kakanta ngayon si bata ng A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, 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 G,
O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Okay, di ba nagawa ng bata yon? Kakayahang pampag-iisip, pagkamalikhain, komunikasyon. Kasi, paano ngayon makakakuha ng link? Isa pa yon. Kaya nga sabi, virtual. Siyempre, ilalagay mo sa module, nakalagay doon sa iba, banggitin mo, awitin mo ang alpabetong Pilipino, sabayan mo. I-link mo ang YouTube na ganito. I-link ngayon ni bata. Kung hindi marunong mag-link si bata dahil elementary o musmus pa, tatawagan ngayon ng kanyang nanay, magpapatulong. Yun ang tinatawag natin kolaborasyon ng kasama sa bahay. Natututo si bata, natututo din si nanay, natututo rin si kuya. Okay? Pagtutulungan, pagbubuklod ng katauhan. Siyempre ang module, laging may nakalagay. Mamaya tingnan natin yung pagkakasunod-sunod na lang. Siyempre ang module, laging mayroong hindi nawawala yung kay Bloom. Kognitibo, natututo, pangkaisipan, apektibo, pangdamdamin. Kaya nabubuo yung kanyang pagkatao. Character building. Dapat laging ganun ang pagtuturo. May pag-iisip, may pandamdamin, kaya affective. At psychomotor, dapat nagagalaw, dapat nakakakilot. Kaya meron din tayong pakikipagtalastasan. Hindi lang yung bata nagsasalita sa harapan ng online. Oo, pwede. Kagaya na sabi ko nga sa inyo kanina, yung umawit siya ng ABC. Hindi lang yung pagsasalita, pagsulat, pakikinig, pagbabasa is communication. Pakikipagtalastasan yan. Okay? Ano pa? Ika-4. Pagpapadaloy sa 5 makrong kasanayan. Yun naman talaga ang malilinang. Kasi pagtuturo ng Pilipino, anumang kasanayan yan, simula elementary hanggang college, hanggang PhD pa nga Doctor in Filipino, hindi nawawala ang 5 makrong kasanayan. Dahil sa module, sa communication pa nga lamang, dadaloy na doon ang 5 makrong kasanayan. Mayroong tinatawag na pakikinig. Siyempre, nakikinig si bata. Mayroong voice over kung online yan. Okay? Uso yon yung online na module. May voice over. I-click lang ni bata. Pagsasalita, siyempre, meron din doon sa voice over. O kung face-to-face, nagtuturo si teacher gamit ang module. Okay? Pagbabasa, pagsulat at panonood. Kagaya ng diniscuss natin kanina, ang pagbasa at pakikinig ay receptive and input knowledge. Diyan kumukuha ng knowledge ang bata. Ang pagsulat at pagsasalita, output knowledge. Pinakikita ng bata ang kanyang natutuhan. Kaya dapat ang module may input and output. Ano naman ang panonood? Both. Bakit both? Kasi pag natuto si bata, siya naman ang magde-demonstrate ng kanyang natutuhan. Siya naman yung papanoodin ng kapwa niya mag-aaral. Ay pag nasa bahay po, online, siya naman yung papanoodin ng kanyang nanay, ng kanyang kuya, ng kanyang ate. I-demonstrate na yung kanyang kakayahan. Ano yung isa? Panunood naman ng bata. Di ba sabi natin sa tahasan, nanunood muna yung bata bago matuto. Kaya, magde-demo muna si teacher. Kung face-to-face, papakita ni teacher habang nagtuturo gamit ang module. Kung online, may papakita si teacher na larawan o may papakita si teacher na link para manood ang bata. Buhat doon sa napanood, merong mga tanong na dapat sagutin o gawin. Okay? Ngayon, 5. Ito ang karaniwang balangkas ng module. Tatandaan nyo, katulad ng diniscuss natin nung nakaraan, paglikha ng kagamitang pampagkatuto. Sa totoo lang, ang module, may 3 lang talaga yan. 3 karaniwan. Una, layunin. Anong sinasaad sa layunin? Yung, halimbawa, sa module na papakita natin mamaya, yung paksa at layunin, halos nag-iisa yun. Bakit? Kasi nandun yung iyong ituturo, nandun yung iyong lilinangin. Doon sa layunin, doon ka rin makakakuha ng paksa. Kaya doon na yung objective. Ito yung gawain, ito naman yung proseso. Pagtuturo at gawain sa module. Mamaya makikita natin kung paano yan dinideliver nagpa-process. 3, yun naman yung pagtatasa at pagtataya. Hindi nawawala sa module ang evaluasyon at assessment.
Kasi yun yung pinakahangganan ng module para makita mo kung natuto yung bata. At sa ilalim yun, mayroong synthesis, yung paglalahad. Mamaya makikita nyo. Karaniwang yugto naman ng module, ma-elementary, ma-high school, ma-college, o pang-masteral. Kasi sa amin, pag nagtuturo kami sa graduates, hindi lang nagre-report ngayon yung mga estudyante namin, lalo't distance education yan. Ang distance education, kasama din yan. Kasama din yan sa ngayong ginagamit natin sa modality. Pag sinabi natin distance education, ng UP gumagawa niyan. Nung nasa PNU ako, gumagawa din kami ng distance education. Tapos, tanda ko noon, may mga estudyante ako na nagdo-doctoral, taga Palawan, taga Bukidnon, taga Marawi. Kadalasan binibigyan namin sila ng module. Okay? Kaya nga pag nakikita ko yung mga estudyante ko, dito sa Banawe, si Ma'am Marilu Yogyog, estudyante ko yan sa PhD in Filipino. Yan. Siya ngayon ay supervisor ng Ipugao. Yan. Isa yan sa distance education na binibigyan namin ng module ay napakagaling ni Ma'am Marilu Yogyog. At saka yung isa sa Marawi, at saka yung taga Palawan, si Ma'am nakalimutan ko sa dami ng si Ma'am Bayat ba yun? Ang galing niya sa paggawa ng module sa PhD in Filipino. Okay. Ito yung bahagi ng pangkaraniwang batay sa kahandaan, alamin. Pag sinabi natin alamin, doon natin ibinibigay ang unang paglalahad ng module. Makikita natin mamaya din linangin, doon ang talakayan. Ay, nga pala, ang module na ginagamit ngayon sa DepEd, secondary, ito ang pagkakasunod-sunod. Nandun yung alamin, o makikita natin tuklasin. Pangalawa, linangin, doon tinatalakay sa linangin ang gramatika, ang wika, gamit ang panitikan bilang lunsaran. Yan. Ang ikatatlo, pagnilayan. Yan yung pampag-iisip. Okay? Nandyan yung pagsasagawa, nandyan yung tinatawag nating affective. Tapos ilipat, yun yung tinalakay natin. Pag sinabi natin ilipat, yung pagtatransfer, yung pagsasagawa ng natutuhan sa aktual na sitwasyon. Kaya ito ang kasalukuyang module sa secondary ng DepEd. Kaya makikita nyo, learner's material ay sinet. Hindi lang isang aklat, kundi module. Yan mismo. Kaya yan, ang pag-apply niyan ay dire-diretso ang pagtuturo ng guro sa loob ng isang linggo, alamin, linangin, pagnilayan at ilipat. Yan, actual yan. Kaya inilagay yan dyan kasi actual talaga. Karagdagang papel. Ito yung worksheet. Depende kasi kung gagamitin mo ito sa module, sa bawat aralin. Pag nakita mo na sa loob ng isang module, kung face-to-face ito, kita agad ni guro Kita agad ni guro kung meron pang dapat linangin o meron pang dapat i-follow up sa pagkatuto ng bata. Face-to-face kasi yan Kung nakita ng guro na natamunan ni guro ang layunin doon sa module, natuto na yung mga bata sa mamamagitan ng pagtataya sa module, hindi na siya magbibigay ng karagdagang gawain. Synthesis na lang. Pagbubuo ng natutuhan. Generalization. Samantalang kung sa online, na walang guro, kadalasan, inilalagay na agad doon yung karagdagang gawain. Okay? Kasi, doon sa pagtataya, may synthesis, tapos ilalagay na doon yung karagdagang gawain. Ibig sabihin, kasi hindi na natin makikita yung bata sa next na ulit, kinabukasan, depende sa magiging setup. Kung halimbawa, isang linggong mo online, tapos sa isang linggong offline. Pero ngayon sa sitwasyon ng DepEd, sa August 24, puro online. Online lahat. Depende, pag nagkaayos na ang sitwasyon natin, saka tayo mag-offline. Kaya yung papakita natin mamaya, yun ay offline na pwedeng gawin nating online. Kaya dalawa, blended na, pwede sa blended learning. Okay? Kaya yun ang karagdagang gawain, depende sa assessment ng guro sa offline, sa online, depende sa pagkatuto ng mag-aaral, pagkatapos, depende sa pagtanggap ng kakayahan ng
bata. Okay? Kaya nagpapalo yan. Kaya nilalagay natin ang worksheet o karagdagang gawaing papel. Ngayon, andito na tayo sa pagbuo ng module batay sa ADM. Ano nga yung ADM? Alternative Delivery Mode. Yan ngayon ang pinagbabatayan natin sa DepEd sa buong Pilipinas. Pag sinabi nating module. Okay? Ngayon, ito na yung workshop natin. Kukunin ko ngayon yung nilikhang module ng isa kong guro sa elementary kung papaano natin i-deliver ang module sa bawat araw na tatawagin nating aralin. Okay, ganito yan. Halimbawa, kukuha muna tayo ng kasanayan. Essential learning dun sa new matrix para sa ganitong sitwasyon. Ang tawag namin doon, ELC, Essential Learning Curriculum, para sa ganitong sitwasyon. Nakakuha na kami ng isang kasanayan. Ang kasanayan kinuha namin, pagsulat ng malaki at maliit na letra na may tamang layo o agwat sa isa't isa. Pang-elementary ito. Okay, siyempre bago mo talakayin yan, magkakaroon muna ng introductory na may halong kaunting pagganyak. Lalo-lalo na sa online. Dapat kukunin muna yung interes ng bata. Kaya sa unang araw, online or offline, kung ito ay online, ang unang araw na ito ay ipinapakita sa mamamagitan ng PowerPoint presentation na may voice over. Nagsasalita siguro. At may mga background na music. Kung elementary, pang-elementary yung background. Napakaganda na nagagawa ng music. Di ba? Sa nursery rhyme, ang mga bata, lalo't mga pupils yan, mas natututo sila at naiinggan nyo pag may music. Tayo ng matatanda pag may music, naiinggan nyo din tayo makinig. Yun po sa online. Na kung online, nakikita nyo, naka-PowerPoint presentation po yan. May mga gumagalaw, may animation po yan. Samantalang kung offline, ito po yung makikita natin. Unang-una, meron tayong aralin. Tandaan po natin, ang paksa ng aralin na ibibigay mo dyan, kasi ang module na gagawin natin ay isang module para sa isang linggong pagtalakay. Ibig sabihin, 5 araw na kinakailangang hatiin ang module sa loob ng 5 araw. Ng bawat araw, tatawagin natin na isang aralin. Unang aralin, ikalawang aralin, ikatlong aralin, ika-4 na aralin, at ika-5 aralin. Okay. Ngayon, ang unang paksa natin ay ang tinatawag nating ang mga letra ng alpabetong Pilipino. Saan nanggaling yung paksa? Nanggaling yung paksa doon sa mga kasanayan na nakuha doon sa Essential Learning Competency na ituturo para sa tiyak na quarter. Ganun po yan. Dapat ang module naka-align sa curriculum na binigay ng DepEd. Kung ito man ay pang-college, dapat naka-align doon sa curriculum na ibinigay ng CHED para ang pagkatuto ay naka-align din. Okay? Ngayon, kung nakakuha na tayo ng kasanayan, doon sa kasanayan, kinuha natin, lalagyan natin ng, i-contextualize natin yung kasanayan. Kasi halimbawa, ang kasanayan kinuha dito ay ang pagsulat at pagkilala sa alpabeto, sa mga letra ng alpabetong Pilipino. Sa unang araw, ipapakilala mo muna ang alpabeto. Di, ang paksa mo, ang alpabetong Pilipino. Pagkatapos, ang layunin mo, pwedeng isa, pwedeng dalawa. So, siguraduhin mo lamang na ang layunin na gagawin mo ay ituturo mo sa loob ng isang araw. At lahat ng activity dapat ay naka-align sa mga layunin. Huwag kang maglalagay ng layunin na hindi mo ituturo. At huwag kang magtuturo, maglalagay ng anumang akda na hindi naka-align sa layunin. Malilito ang bata. Hindi mo malilinang ang mga kasanayan na nasa essential learning competency mula sa curriculum. Kaya, nandiyan na tayo sa layunin. Ang sabi natin, ang parte ng
module, objective, activities, assessment. In Filipino, layunin, gawain, pagtataya, o pagtatasa. Ito na ngayon ang layunin. Ito na ngayon ang paksa ng aralin. Kasi yung paksa ng aralin, kinuha dun sa layunin. Okay. Na? Ngayon, punta tayo sa unang gawain. Siyempre, bago tayo pumunta doon sa unang gawain, kinakailangan hahawiin mo muna, papakilala mo muna sa bata kung ano yan. Natatalakayin, dapat merong alamin. Merong counting motivating statement. Nagpapaliwanag muna. O kung yan ay online, may bata. Yan na nga, may bata. O may teacher na nagsasalita. Kung offline, si teacher nagsasalita, ipinaniliwanag. Okay? Kaya yan. Pagkatapos niya, kinakailangan kung maglalagay ka man ng akda para sa iyong alamin o maglalagay ka man ng kaunting pagtalakay para sa iyong alamin, kinakailangan ito ay may kinalaman sa tatalakayin mo para sa araw na yon. Dahil, bakit? Kasi ang kasunod mong gawain ay tungkol naman sa subukin. Kung mapapansin nyo, sabi ko nga sa inyo, pag module, halos kakaunti yung discussion. Puro gawain. Okay? Nagkakameron na ng discussion upang ipaliwanag ang kung papaano gagawin ang proseso, kung papaano malilinang ang mga gawain sa module. Kaya, doon tayo sa subukin. Ano ang kinakailangan lamanin sa subukin? Yung sa subukin, para yung tinatawag natin pretest. Okay? Paunang pagsusulit. Anong lalamanin nun? Yun ay paunang pagsusulit. Dapat ito ay 5 katanungan lamang, lalo-lalo na sa elementary. Dapat yung katanungan ito na 5 ay kinakailangan natalakay o kinakailangan nabigyang diskusyon dun sa alamin. Na ito ay tungkol dun sa kabuuang araw ng iyong pagtalakay. Kaya inihahanda mo lang, sinusubok mo lang, ina-assess mo ang kakayahan ng bata. Basta tandaan natin, katulad ng una kong pagtalakay, ang assessment kinakailangan sa una, gitna, at wakas ng pagtuturo. Araw-araw may assessment, simula, gitna, wakas. Okay? Laging may ganon ang assessment. At nakahanda lagi ang evaluasyon, pagtataya. Dahil ang evaluasyon, pagsubok sa kakayahan o sa kaalamang natutuhan ng bata. Kaya lagi magkasama ang assessment and evaluation. Okay. Kung nasubok na natin si bata, pupunta naman tayo sa ikatlong gawain, tuklasin. Anong mangyayari ngayon sa tuklasin? Tutukuyin natin dito ang mga dapat pag-aralan. Kaya ito tinutukoy na natin. Ito ang alpabetong Filipino na ipasusulat natin sa bata sa pamamagitan ng pagsusubsog o pagsunod sa mga linya. Kaya yan, sa una pa lang yan. Kasi ang grade 1, kinuha ko ito sa grade 1, ang Pilipino ay itinuturo sa second quarter. Walang first quarter sa Pilipino. Okay? Dahil meron nga tayong tinatawag na mother tongue sa Pilipino. Okay? Mother tongue sa grade 1, 2, 3. Ngayon, pag nag-Pilipino tayo sa grade 1, second quarter na agad. Kaya pang-Pilipino ito. Okay. Kaya, after ng tuklasin, sabi ko sa inyo, meron tayong synthesis. Yung paglalahat. Dahil kung online yan, ating isasarado ang unang bugso ng module para sa araw na ito. Kaya dapat meron tayong generalization, meron tayong synthesis, at meron tayong tinatawag na paglalahat. Kaya dito sa synthesis, makikita nyo, nakapaloob yung 5 C's. Ano nga ang 5 C's? Pakipagtalastasan, mapanuring pag-iisip, pagkamalikhain, pakipagtulungan, at iba pa. Okay? Sige. Ngayon ito mga ikalawang araw. Kaya meron din yung objective, galing din dun sa kasanayan. At ang title noon, iba ang title dahil iba ang lilinangin mo, galing din dun sa kasanayan. At may gawain uli. Ang gawain naman dito ay yung
tungkol sa mapanuring pag-iisip. Suriin. May pagtalakay din kaunti, pero more on gawain. Ito naman, gawain 2. Pagsubok naman ito. Kaya tatandaan natin, yung sinabi ko sa inyo kanina, yung subukin, ipasusubok, test sa mga bata, tapos pagsubukan, natuto na si bata by skill. Skill na. Gagawin na ni bata. Itatry na ni bata. Dun sa subukin, tinetest mo yung bata, may pagsusulit. Okay? Yan. Tapos dito lang tayo, may synthesis uli yan. Basta laging katapusan ng araw, laging may synthesis. Tapos, ikatlong araw, yan uli, meron ulit tayong aralin, galing uli doon sa layunin yung paksa. O tapos, nandito uli yung gawain. Okay. Yan. Pag ganun lang parang paulit-ulit lang, pero kinakailangang may nalilinang batay dun sa layunin. At laging mayroong gawain, laging mayroong assessment at synthesis. Okay? At ito, kinakailangan, may isagawa at may synthesis ulit. At ang ikalimang araw, doon na ngayong papasok ang pagtataya. Pero dapat nandun pa rin yung paksa, nandun pa rin yung layunin, pagkatapos ay meron tayong pagtataya. Okay. Pagtataya, tatandaan natin, tungkol ito dun sa mga tinalakay natin. Kinakailangan, kahit makarating doon sa dulo, sa unang araw, kinakailangan may relasyon, naka-align dun sa kasanayan. Kasi ang tatayahin natin ay yung mga kasanayan na tututuhan. Hindi yung ginamit natin na iba't ibang akda kung ito'y sa high school. Hindi natin sasabihin kung high school ginamit natin akda. Sino si Lamang? Sino ang kasintahan ni Lamang? Sino ang bida sa Ibalun na epiko? Sino si Ibalun? Sino si Baltog? Okay? Kaya hindi po pwede yung ganun ang tanong. Kinakailangan ng tanong laging tungkol dun sa kasanayan. Kasi sabi nga natin, ang K-12, yung isa na paglalapat o application, content. Samantalang yung isa na transfer, skill. Kaya dapat natututo yung bata. Hindi natin pinamemorize sa bata. Okay? Kinakailangan ipinagagawa natin si bata. Ang sabi ko nga sa inyo, pag ang bata ay pinag-memorize mo ng tula, ilang panahon lang, malilimutan na niya ang tula. Kasi ang tawag yan, application nung kanyang natutuhan sa tula. Memorize lang niya yun, ina-apply lang niya yun, ang kanyang pag-memorize, iniisa-isa. Samantalang kung ito'y pinaggawa mo ng sariling tula ang bata, alam na niya kung paano gawin ang taludturan, ang mga salitang ilalagay sa tula. Ang tawag doon ay lipat. Transfer. Kaya pag ang bata ay nagtatransfer ng kanyang natutuhan sa kasalukuyang pangyayari o sa hinaharap, ang tawag doon, lipat. Yun ang karunungang hindi basta-basta nawawala, na kinakailangan nating malinang sa paggawa ng module. Okay. Ngayon, meron tayong karagdagang alamin sa kahuli-hulihan ng module. Karagdagang gawain. Ano ito? Ito yung pinakang nag-assess na si teacher. Pamuhat ba nung maituro ko nung unang araw ang module? Ano ba yung kulang? Okay? Ano ba yung dapat ko pang bigyan diin? Okay, ayan na yan. Gagamit tayo ng karagdagang gawain. Okay. Sa online, nakasama na yan. Sa offline, meron din yan. Kaya, kung gumagawa tayo ng online na module, itong mga yugto-yugto araw na ito ay nahahati sa araw din. Alam mo, yung isa kanina, unang araw, ipa-PowerPoint presentation natin yun na may voice over si teacher, na kinakailangan tama yung mga sinasabi ni teacher, lalo na doon sa sinasabi natin kanina sa linguistika. Dapat tama yung salita mo, dapat tama mo yung baybay mo. Kagaya ng paggamit ng iba't iba, may pagkakaiba po yan ang paggamit niyan. Pag ang kailang ginigitlingan ang iba't iba. Pag iba, gitling, iba, yan, may gitling yan. Pag iba, apostrophe T, wala pong gitling yan. Iba't iba. Yan. Wala pong gitling. Pag yung ibang iba, yan, meron. Ibang iba. Inuulit na salita. Okay? Kaya dapat alam po natin yung mga salitang ginagamit natin. Dito, sabi,
pamamaraan at sa pamaraan. Dapat alam din po natin yung mga salita na pag sinabi natin na kaya nating banggitin, hindi naman natin kayang bigyan ng paliwanag, ay iwasan po natin yun. Magdadala lamang ito ng kalituhan sa mga bata. Dapat po, naka-align lahat ang ating gagawin sa module. At huwag po natin kalilimutan ng sanggunian. Kikilalahin po natin sa natin kinuha yan. Sabi ko nga doon sa pagdalagay ko nung minsan, baka tayo ay masangkot sa plagiarism. Ako po, biktima ako niyan. Maalala ko nga po pala, pag kailangan po niyo ako, libre po itong aking panayam na ito. Kung may tanong po kayo sa akin, i-click nyo lamang ang Google. Kahit na anong tanong tungkol sa wika. Tanong nyo, ano ang pagbasa at pagsulat kay Edwin Mabilin? Lalabas po yan sa Google. Google. Kasi nagtataka ako. Hindi ko alam na merong ganun pala. Sinabi lang sa akin ng anak ko. Itanong mo ang pagsulat kay Edwin Mabilin. Hindi ko alam na may ganun pala. Samantalang ako yung taong yun. Nung buksan ko yung link, aba lahat ng gawa ko na andun. Lahat ng tula ko, lahat ng aklat ko, lahat ng sinabi ko, pati presentation ko na andun. Hindi ko alam kung papaano. Kaya nagulat ako. Pero kahit 5, hindi po ako kumikita doon. Hindi ko po alam yun. Biktima nga ako eh. Maraming nagtuturo gamit yung libro ko. Hinahayaan ko lang, pinamimigay ko po. Karapatan po natin yan kasi ang talino ng tao, unlimited pag sinishare mo. At saka yan ay pahiram lang po sa atin. Kaya nga lang, ang payo nga lang po natin, kung gagamitin niyo yung aklat, sana mag-acknowledge po tayo. Okay lang sa akin, gamitin niyo. Pero sa iba, baka maghabol sila. Kaya yung kahit hindi ko alam yung nangyari doon sa internet na ginagamit yung pangalan ko, kumikita ang ibang tao, ina-advertise ko pa rin yun. Bakit? Kasi gusto kong makatulong sa kapwa ko. Kaya, kung kailangan nyo po ang aking sagot, type nyo lang po sa Google. Kahit mamaya din, itanong mo ang pagbasa at pagsulat, itanong mo ang wika, itanong mo ang vernacular na wika kay Edwin Mabilin, sasagutin po kayo niyan. Kaya ako, alay ko na lang sa inyo. Kagaya ng pagtalakay na ito po ay libre para sa inyo. Sana po ay nakapagbahagi ako ng makabuluhang pagtalakay. Muli, ako po si Edwin Remo Mabilin, ang inyong lingkod. Nagbabahagi lang po ako ng kaalaman. Pagpasensyahan nyo na po kung mayroon pang pagkukulang sa aking pagbabahagi. Ang layunin ko lang po ay makatulong, lalo-lalo na sa mga guro natin ngayon. Kabi-kabila, public school teacher, nahihirapan sa paggawa ng module. Ito po ay bahagi ko sa inyo. Inyo pong pagdamutan, maligayang pagtuturo ng Pilipino. Sa susunod na pagtalakay po ay kaugnay sa pagtuturo at pagkatuto ng lingwistikang Pilipino. Abangan niyo po ako, nagsasabing, basta po tayo ay nabubuhay at naglilingkod sa kapwa, pagpapalain po tayo. Ako po si Edwin Remo Mabilin, supervisor sa programang edukasyon sa Pilipino, Dalubwika, profesor sa Agham Politika. Magandang araw po sa ating lahat.